magsisimula sa January 26 ang tunay na magiging golden era ng Amerika. At iyan ang dapat nating malaman. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. I'll be walking the president out here tomorrow for a glorious day in the beginning of a new golden age in America. The president said we're going to have a golden age. This is the dawn of the golden age of America. And our golden age has just begun. December 9, 2025, ang Heritage Foundation ay naglunsad ng bagong ad campaign, ang paglagay ng isang bagong diskarte at isang mapanukso na idea para sa 2026 na ito ay tinatawag nilang Golden Age. Ang think tanks na nakabase sa Washington, ang misyon nito ay hindi nagbago. Ngunit ang pamamaraan nito ay nabago dahil ipinapakilala ng kumpanya kung ano ang maimpluwensyang konserbatibo. Ang organisasyon ay tinatawag na Heritage 2.0 at ito'y magsisimula sa January 2026. Ang mga batas pangreliyon ay darating na sa 2026 at handa na ba tayo dito? Ang pangunahing isyu sa Daniel Kabanata 3 ay nauukol sa pagsamba ng mga tao sa gintong larawan noong panahon ng Babylonia. Ang Golden Age at ang kulay ng araw ay ginto. Mga kaibigan, sa 2026, asahan mong bubuuin nila ang huwad na pagsamba ng Golden Age ng Babylonia. Mula sa headlines ng The Daily Signal, December 9, 2025, Exclusive and Heritage Foundation ay isusulong ang Golden Age Vision sa isang bagong pambansang kampanya. Tulad ng makikita mo sa video, ang lalaking iyon ay si Kevin Roberts. Siya, kung tawagin nila siya, ang dakilang puppet master sa likod ni Pangulong Trump. Gagawin ng Project 2026 na pangunahan ang gintong panahon na ito at ang yugto nito ay magsisimula sa 2026. Narito ang pampromosyong video. Mangyari bang inyong obserbahan ng maingat? Ang video na ito ay binuo at pinamahalaan upang makondisyon ang isip ng tao. The Golden Age is a choice. It's a choice to prioritize families and empower local communities. A choice to find dignity in prosperous and honorable work. A choice to prioritize our nation's safety, protecting our homeland and standing strong against foreign threats. A choice to cherish the greatest gift we've been given. Waking up every day an American citizen. Our heritage is our future. It flows from our founding fathers, Through our grandparents. through our parents, Through us. Bakit ang larawan ni Charlie Kirk ay nasa kanilang promosyon? Bakit inilagay nila si Charlie Kirk at ang Turning Point USA sa video clip? Ito ay ang Heritage Foundation at ang Trump administration ang mga ngasiwa. Sila ang kukuha at mag-quote ng unquote at i-hijack ang Turning Point USA, ang Charlie Kirk's movement. Alam natin na ang Turning Point USA ang pinakamaimpluwensyang kilusan pampolitika sa Amerika at ngayon ay naimpluwensyahan ang Amerika na pag-isahin ang simbahan at ang estado. to future generations. Our heritage is our future. The Golden Age is a choice. The Golden Age is a choice. Let's choose well. Noong si Trump ay papasok sa Oval Office, Novum Ordo Seclorum na nangangahulugan, New World Order. Ano ba itong parehong bagay na maari mong tingnan
sa $1 bill. Maging ang mga ulo ng balita sa media ay sinasabi na tayo ay pumapasok sa bukang liwayway ng isang bagong mundo ng Golden Age. Ngunit ibang sinasabi nila na kagaya sa panahon ng eleksyon. Ayon sa Fox News na si Trump bilang Phoenix na nagmula sa abo. Ang Fox News anchor ay pinalaki si Trump bilang ang pinakamahalaking political phoenix mula sa abo. Sa kasaysayan ng pampulitika sa US, ang phoenix ay isang katang-isip na nilalang na kumakatawan sa pagbabago, na isang pagbabago sa isang bagong mundo. At ang nakakagulat na katotohanan ay ito na ang phoenix sa sinaunang Ehipto, ang ibong ito ay nauugnay sa pagsamba sa araw. Mga mahal kong kaibigan, nag-ugat ito pabalik sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakakagulat ang isang propetikong pattern ng pagsamba sa mga huling araw. Sa $1 bill, nakikita mong isang agila na nakaharap sa kanan na may gintong korona. 13 araw sa loob ng mga talon nito. Isang sunburst na pumapasok ang mga ulap sa itaas ng ulo nito na kumakatawan sa Diyos ng araw na si Mitra. Sa malaking bahagi ng lupain, ang araw ay hindi gaanong nauugnay sa kalayaan. Ngunit ito ay may pangako na magdadala ng bukang liwayway sa isang bagong umaga. Sa madaling salita, ang pagsikat ng araw ay kumakatawan sa bukang liwayway ng isang bagong panahon, ng ginintuang panahon na tinatawag na kapayapaan at kaunlaran para sa isang bagong silang na bansa. Malinaw na sinasabi sa mga aklat ng The Great Controversy na sa huli na ang pagsasalungat sa araw ng araw ay mauunawaan na ang lihim ng pagbabalik ng kapayapaan at kaunlaran na minsan ay naging kasiyahan ng Estados Unidos nung ito ay itinatag. Sinabi ni J.D. Vance na ang bagong administrasyon ay magiging walang awa. At the last 10 years is that we really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. ngayon, sila ay nagtatalo-talo sa paggawa ng makabibliya na kautusan. Is the most concrete and material gift that we can give to our nation. Laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? You're explicitly saying this is a Christian land and we're going to all force you to obey some sort of Christian. And so that's the best critique. And I would just say, that's exactly what it does. I would just one of those things, I'm not going to reject their objection. I'm just going to affirm it. Yes. That's what Christian nationalism is actually saying we're going to privilege the true religion, which is Christianity. And so, we are privileging a Christian, holy day in a sense. Every, good Presbyterian, every Sunday is holy. And we're going to do that because we're a Christian nation. Mahal na kaibigan, ang 2026 ay ang simula ng Golden Age. Ngunit alam mo ba na ang kulay ginto sa kaba ng tipan ay kumakatawan din sa pananampalataya kay Jesus na dinalisay sa apoy. Ikaw at ako ay dapat ng ating mga pananampalataya ay dinalisay sa apoy. Mga minamahal na kaibigan, katulad ng Daniel, Kabanata 3, sa katauhan ni Ananias, ni Azarias at Misael ay hindi nasunog sa apoy. Pinainit ni Haring Nebuchadnezzar ang apoy ng horno ng 7 beses. Bakit? Kapag tumaas ang iyong pananampalataya, ang apoy ay tumataas din. At sa nasabing horno ng apoy, ay may nakitang pang-4 na lalaki. Kaibigan, si Jesus ay kasama nila sa apoy.
ganon din sa buhay nating mga Kristiyano. Na kapag tayo ay nasa apoy ng pagsubok, na halos akala na magdadala sa atin ng pagkatakot, huwag kang matakot, kaibigan. Na gaya ng 3 binatang ito, si Jesus ay kasama mo sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan. Hanggang sa muli dito sa programa ng mga kasaysayan, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.